Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hari. Ako po ay 45 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay nangyari taong 2012 sa lugar namin sa Samar. Alam ko pong marami ang hindi maniniwala sa naging karanasan kong ito, pero lahat ng iyon ay walang halong biro. Ako po ay minsan nang may nakasalamuhang aswang. Hindi ko po itatangging bata pa lamang po ako ay naniniwala na ako sa mga nasabing nilalang. Kinatatakutan ko ang mga uri nilang maging sa lahat ng mga nilalang na likha ng dilim. Kaya nilang magpanggap at magkunwari para lamang magawa nilang biktimahin ang isang tao. Umaakit po sila sa mga bubungan at sinasadyang ilaglag ang kanilang mga mahahabang dila upang tikman ang kanilang biktima. Kung minsan naman, nagpapagapang sila ng mahahaba nilang buhok para lagyan ng palatandaan ang kanilang mga nais na matikman para mapawi ang kanilang nadaramang gutom. Alam ko po, Kuya Bari, na sila'y tunay na nag-e-exist. Bakit nga ba? Kasi minsan ko nang nakasalamuha ang isa sa kanila. Akala ko nga dati matutuluyan na ako sa kamay ng aswang. Aswang na hindi ko kailanman inaasahang magiging bahagi ng buhay ko. Nagsimula iyong noong gabing nakasaksi ako ng isang karumal-dumal na krimen. Naglalakad po ako pauwi mula sa aking trabaho nang madaanan ko ang iilang grupo ng kalalakihan na may binubugbog sa isang eskinita. Naririnig kong galit na sinikmatan ng mga kalalakihan ang kaawa-awang lalaki at tinatanong kung nasaan na raw ang botelyang may lamang langis. Nag-alala ako kaya naisip kong magtago sa isang tabi at pagmasdan kung ano ang nangyayari. Sa aking pagkakatansya ay nasa 3 hanggang 5 ang lalaking nambubugbog, kaya naman gayon na lamang ang aking kaba. Hinintay ko na lubayan ng mga kalalakihan ang kawawa nilang biktima. Ayoko namang makialam kasi baka ako ang kanilang mapagbalingan. Mukha pa namang mga gangster ang mga ito, kaya naman hanggang maaari ay makaiwas ako sa gulo. Noong magsialisa na ang mga kalalakihan, napagpasyahan kong lumapit sa lalaki. Kaso lang, bago pa man ako tuluyang makatulong, ay may nilalang na naman na dumating at umangil na nilapitan siya. Hindi ko na napaghandaan pa ang sumunod niyang ginawa. Binutas niya ang tiyan ng kaawa-awang lalaki. Pagkatapos, gumapang siya sa gutter. Para itong asong dahan-dahan na nilalapitan ang nakita niyang pagkain. Walang habas na iginudgod niya ang kanyang muka sa dugoang bagay na iyon sa simento. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mandiri. Nakaramdam ako ng matinding takot na lumukob sa aking buong pagkatao. Alam ko ang nakita ko ng mga oras na iyon, kaya ganun na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Kitang-kita ko kung papaano niya nilantakan ang nakakadiring bagay na iyon hanggang sa maubos. Nanginginig na napaatras ako. Wala sa hinagap na makikita kong kaagad niya itong lalantakan. Walang takot na hinugot ang mga laman hanggang sa tuluyan ng lumaylay ang liig ng kaawa-awa niyang biktima. Hindi ko magawang makapagsalita ng mga oras na iyon. Bigla kasi akong natakot. Hindi ko alam kung ano ba ang aking gagawin dahil maski paghinga ko ay iniingatan kong makawala at baka isunod na ako ng nilalang na iyon na kasalukuyang nasa bangkay ngayon. Noong mawala siya sa aking paningin, kaagad akong lumabas ng aking pinagtataguan. Binalak kong magsumbong sa mga pulis pero hindi ko man magawa. Bigla akong nanginig at ginusto na lamang na maupo sa isang tabi
habang hinahayaan ang aswang na gawin ang lahat ng kanyang gusto hanggang sa tuluyan na ngang maidispatcha niya ang katawan. Tulalang naglakad ako paalis sa aking pinanggalingan. Hindi ko malaman kung saan ako pupunta dahil bigla na lamang akong naging blanko. Naging blanko po ang aking isipan. Alam ko naman na isang krimen ang aking nasaksihan at hindi ko lubos akalaing may isa pa din palang krimen ang tatapos sa aking nasaksihan. Hilam sa luha ang aking mga mata nang makalipas ang ilang sandali. Nagpasya akong maupo lamang sa gilid ng isang bangketa. Kahit ipikit ko pa ang aking mga mata, ay makailang beses akong napapatalon sa gulat dahil paulit-ulit ko na lamang nakikita sa aking balintataw ang mga eksena na alam kong magiging bangungot na sa tanang buhay ko. Nasapuko ang aking mukha. Hindi ko talaga alam kung papaano ko ba magagawa na kalimutan ang tagpong iyon. Muli akong tumayo at naglakad pauwi. Magmula nang mangyari po ang nakapanghihilakbot na tagpong iyon, alam ko na kaagad na may nagbago sa akin. Madalas nang may nararamdaman akong kakaiba. Kagaya ng tila ba palaging may matang nakatingin sa akin. Tila ba may ibang presensya sa lugar na dapat sana akong nag-iisa. Ayan tuloy, kapag ka naglalakad ako, palagi kong nililingon ang aking paligid. Halos na lang lahat ng madadaanan ko ay tinitiyak kong wala akong mapapansing kakaiba. Natatakot talaga ako na baka may kung ano akong makita. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa aking mga nakikita at nararamdaman. Sa totoo lang, Kuya Bari, kinikilabutan ako talaga. Naisip ko nga, papaano kung nasundan ako noong nilalang na nakita ko noong mga nakaraang gabi? Papaano na lang kung ako naman ang kanyang patayin dahil nga nasaksihan ko ang karumal-dumal na krimeng kanyang ginawa? Nang magkaroon ako ng pagkakataon, huminga ako ng malalim. Alam ko naman na hindi ko sinasadyang makita ang bagay na iyon, pero wala naman akong pinagsabihan kahit kanino. Alam ko naman na hindi ko ito magagawang ipagsabi kahit kanino pa. Noong humantong ako sa kalyeng paliko ay napahinto ako. Hindi ko alam kung matatakot o maglalakas loob pa kasi may kakaiba na akong nararamdaman. Kaso lang, mas lamang talaga ang pagnanais kong makapagpatuloy sa aking paglalakad. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa isang eskinita, napaatras ako nang makita ang isang napakalaking pusa. Hindi po siya gumagalaw at may kulay itim na balahibo ito. Base sa kanyang itsura, tila ba kanina pa ang pusang iyon doon. Animoy may hinihintay. Kaya naman hindi ako kaagad nakapagpatuloy sa aking paghakbang. Kuya Bari, natakot ako sa isiping baka bigla na lamang niya akong atakihin, kaya ganun na lamang ang pagmamadali kong lumihis ng daan. Pilit ko siyang nilalagpasan hanggang sa mapagtagumpayan ko nga ito. Ngunit halos panawa naman ako ng ulirat nang makita ko ang anino ng pusa sa aking likuran. Hindi ito pusa, kung hindi isang anino ng isang babae. Mas lalo ko pang binilisan ng aking paglalakad. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon ang pusa na gumalaw pa at sundan ako. Mabilis pa sa 4:00, tinakbo ko na ang kalsada para makalayo lamang ako sa kanya. Ngunit sa labis kong gulat, humahangos din na hinahabol ako ng nilalang, kaya naman hindi ko na malaman ang aking susunod na hakbang. Mangiyak-ngiyak na nagmakaawa ako matapos matumba ng kanya akong dambahan. Sa pagkakataong iyon, naghugis tao na siya.
Ang buong akala ko nga ay papatayin na ako ng nilalang. Ngunit nagulat na lamang ako nang magsalita ito. Anya, ano daw ang nakita ko noong gabing iyon? Napakunot ako sa kanyang tinuran. Pagkuhay, marahas na umiling saka sinabing wala akong nakita. Marahas akong kinalmot ng nilalang sa kamariing sinabi kung ano ba talaga ang nakita ko noong nakaraang gabi. Nanginginig na inalala ko ang kanyang sinabi hanggang sa mamutla ako nang maalala na siya ang may kagagawan ng pagpatay sa kaawa-awang lalaking biniktima ng pambubugbog ng iilang kalalakihan. Pinilit kong kumawala sa pagkakadaga ng aswang na iyon sa akin, ngunit naging masigasig din siya sa paghawak. Mas naging mabangis ang kanyang mukha at mabalasik ang anyo na tila ba nais niya akong lantakan. Sinubukan kong magmakaawa, ngunit naging matindi lamang ang panginginig ko nang marinig mula sa kanya ang nakakasindak niyang mga plano na hindi ko kailanman inakala. Balak niya akong patayin at ialay sa kanyang mga magulang bilang pasasalamat sa pagkakasaksi ko sa ginawa nilang pagpatay sa kaawa-awang lalaking iyon. Kaya naman umangal ako. Bakit niya ako papatayin? Gayong gusto naman niya pala akong pasalamatan. Anya, taglay ko raw ang dugong pwedeng makakapatid sa nararamdaman nilang uhaw. Kapag ka nagawa nila akong inumin ay matatanggal na ang konsensya nila sa katawan. Ganito daw talaga ang mga aswang. Kapag kami nakakita sa kanilang ginawa ay hindi sila matatahimik at palagi daw silang makakaramdam ng pagkabalisa. Umiling-iling ako at sinabi sa kanila na kaya ko namang manahimik at hindi na magsalita kahit kailan. Ayokong masali sa kanilang kaguluhan dahil natatakot ako na balikan ng mga aswang. Ngunit sa ginawa ko pala ay mas naging matindi ang naging pagnanais na ako ay mapatay. Basta na lamang niya akong hinila patayo at marahas na ibinalya sa malayo. Napaigik naman ako sa labis na sakit, kaya naman nanghihinang gumapang ako sa lupa. Nagiging malikot na ang aking mga mata para tignan kung may madadampot ba akong bagay na pwede kong ipanlaban sa aswang na ito. At sa awa naman ng puong may kapal, nakakita ako ng isang malaking bato. Pasimple ko itong dinampot at hinintay ang paglapit sa akin ng nilalang. Tinantya ko ang bigat nito hanggang sa walang babalang ipinukpo ko ito sa aswang dahilan para mapaatungal siya sa sakit. Muli niya akong sasakmalin, ngunit nagawa kong isangga ang aking isang braso kaya nagawa kong hawakan ang kanyang mga kamay. Nagtagisan kami ng lakas dahil ayoko naman na basta na lamang niya akong talunin. Nanginginig na sumigaw ako para magawa kong iangat ang aking mga kamay hanggang sa magtagumpay nga ako sa pagtulak sa kanya. Gigil na napatitig sa akin ng aswang at nanlisik ang kanyang mga mata. Alam kong balak niya akong sugurin muli, ngunit bago pa man niya ako makalmot ng tuluyan ay isang rumalagasang bagay ang pagbulusok na dumating sa aming kinaroroonan. Nagulat na lamang ako nang makitang isa din itong tao, ngunit nasindak ako sa kaalamang may pakpak ito. Marahas na lumingon ang kasagupa kong aswang sa bagong dating. Nang gigigil na sinumbong niya ako rito, sabay-sabing patay daw ako ngayon, ngunit sa labis kong pagkagulat, ang kasagupa kong aswang ang sinapok ng bagong dating. Nagulat ang aswang hanggang sa magbagong anyo ang aswang na kadadating lamang. Tinawag ito ng kasagupa ko bilang Papa,
Ngunit hindi nakinig sa kanya ang lalaki. Nagpatuloy ito sa pagbabago ng anyo hanggang sa tuluyan na siyang maging isang ganap na tao. Nagulantang ako nang makita ang itsura ng lalaki. Pamilyar ang kanyang muka dahil ilang beses ko na siyang nakikita sa mga nakadikit na flyer sa dingding tuwing nalalapit ang eleksyon. Ang aming kapitan ng barangay. Nanatiling dilat ang aking mga mata sa labis na pagkabigla. Hindi ko talaga alam kung ano ang aking magiging reaksyon. Nagulat talaga ako sa aking nakita. Sobrang hindi ko inaasahan ang mga nangyayari kaya isang tumataginting na bakit ang aking naitanong sa lalaki nang magkaharap na kami ng tuluyan. Anya, huwag ko raw sasaktan ang kanyang anak. Bagong yanggaw lamang ito kaya mabangis pa at mabagsik. Ngunit kapag dumating daw ang panahon na magawa nitong kontrolin ang kanyang sarili, ay hindi nagagawa ng kahit na anong ikakapahamak niya ang aswang. Nagbago din naman ang anyo ang aswang na kasagupa ko. Naging isa siyang napakagandang babae. Kaso lang, kahit mapang-akit pa niya akong tinitingnan ay hindi ko magawang mahumaling sa kanya. Naalala ko pa din ang kanyang kasamaan sa tuwing sumasagi sa aking isipan kung papaano niya pinatay ang kaawa-awang lalaking biktimang iyon sa halip na kanyang tulungan. Umiling ang babae at mapang-insultong sinabi sa akin na hindi ko siya pwedeng husgahan dahil kahit kailan hindi raw ako makaka-relate sa kanyang nararamdaman. Muli kong binalingan ng tingin ang lalaking aswang, sabay tanong kung ano ba ang kanyang kailangan. Sinabi niya sa akin na kailangan niya daw ang tulong ko. Kunot noong napaisip ako kung anong klaseng tulong ba ang gusto niyang ibigay ko sa kanya. Alam naman niya na limitado ang kakayahan ko, hindi kagaya nila, kaya kailangan magkalinawan kami sa mga gusto niya. Alam kong aswang ang lalaki, ngunit siya pa din ang kapitan ng aming barangay. At kung tutuusin, wala naman siyang ginagawang masama o kahit mangurakot man lang ay hindi siya nangahas na gawin ito. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay tumayo ako at hinarap ang aming kapitan. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pangamba sa kahit na anong bagay na alam niyang kaya kong gawin. Siyempre natuklasan ko ang lihim niya. Idagdag pang naiinis ako dahil inatake ako ng maldita niyang anak. Ngunit kailangan ko siyang pakinggan para naman kahit papaano malaman ko kung ano nga ba ang rason at nagkaganoon siya. Isinalaysay sa akin ni Kap na may mga aswang daw na hindi naman talaga sobrang masama. Sila ang mga aswang na kumakain lang ng mga patay na hayop. Ni ang tumikim sa mga bangkay ng tao ay hindi nila kayang gawin dahil nandidiri din naman daw sila sa mga ito. Kaya naisip niyang ipaalam sa akin kung magagawa ko bang magmatsyag sa paligid kung sino ang mga aswang na gumagawa nun sa aming lihar, ang pumatay ng mga inosenteng tao kagaya ng aking nasaksihan noong una. Nang huhusgang nilingon ko ang kanyang anak, ngunit kaagad namang sumansala si Kap maliban daw sa nakita kong pinatay ng kanyang anak ang lalaking iyon ay wala daw akong kailangang ipag-alala. Ang nasabing lalaki ay isang aswang na nagpapanggap lang bilang kakampi nila. Kaya kung anuman ang ipinaliwanag sa akin ng kanyang malditang anak ay huwag ko daw paniniwalaan. Umiling ang kanyang anak na babae at mas naging matalim ang pagtingin nito sa akin. Alam ko naman na sa hilat siya ng pagmumukha ng babaeng ito ay kaya talaga nitong magsinungaling para lang magawa ang kanyang kagustuhan. Ang lalaking pinatay ng kanyang anak ay may dalawa pang kasama na puro daw gabunan. Kailangan lang na mahuli ko
kung saan nagtatago ang mga iyon para wag nang makapinsala pa ng iba. Tinanong ko ang lalaki kung ano ba ang pwede kong panghawakan para mapatunayang wala nga silang masamang gagawin sa akin o sa aking pamilya. Sabi niya, nakahanda siyang ipakasal ang kanyang anak sa akin. Humalakhak ako kasi hindi maganda ang kanyang anak at wala naman akong balak na hawaan ang lahi ko ng pagkaaswang. Ngunit hindi naman pinatulan ni Kap ang aking pang-iinsulto. Makikita ko sa kanyang mukha ang pagiging sincero sa kanyang sinabi. Kaya naman ang mga sandaling iyon, hinayaan ko siyang magsalita. Siya at ang kanyang mga kamag-anak na aswang ay nagpaplano ng magbagong buhay. Nais na nilang maging tao kaya nagsusumikap silang makalapit sa isang pari para makahingi ng banal na langis na pwede nilang gamitin para unti-unting bumalik daw ang kanilang sarili sa pagiging ganap na tao. Ayon sa kanya, masaya na sila sa pagiging tao at dito sila nakakatagpo ng katiwasayan ng kanilang kalooban. Ngunit hindi pala lahat ay sumasang-ayon sa kanila. Ang iba sa mga kasapi nila ay ayaw bumalik sa pagiging tao at gusto nilang manatiling mga aswang. Kaya naman nang ipatawag niya ang tatlo para sa komprontasyon ay huli na dahil nagtatakbo na ang mga ito para tumakas. Ang masakla pa, tinangay nila ang banal na langis na makakatulong para magbalik sila sa anyong tao. Kaya sa galit niya, inutusan niya ang isa sa kanyang mga kaanak na aswang na may kakayahang manghipnotismo. Ang nasabing aswang ay nagtungo sa isang grupo ng mga gangster na nakatambay sa bangketa para gawin ang ipinag-uutos ni Kap. Kaya pala hinahabol ng mga ito ang lalaki. Ngunit dahil tuso ito, ay naipadala niya sa isang niyang kasamahan ang banal na langis at naitakbo na. Wala namang kamalay-malay ang mga gangster sa kanilang ginawa. Nagulat na lamang sila nang mapagtantong may nabugbog na daw sila dahil sa nagkalat na dugo na nasa kanilang mga katawan. Kaya naman, nang marinig ko ang kanilang sinabi, bigla akong may naalala. Narinig ko nga sa mga gangster na may hinahanap sila, kaya alam ko na kaagad na mahalaga ang kailangan nila. Humarap ako kay Kapitan at sinabi sa kanya na papayag ako sa kanyang kagustuhan. Nakahanda akong matyagan ang mga taong nais niyang ipahanap sa akin. Ibinigay niya ang litrato at kaagad ko namang tiningnan iyon. Ganun na lamang ang paggapang ng kilabot sa aking kaibuturan nang makilala ang mga taong nasa litrato. Hindi ako makapaniwala na ang aking matalik na kaibigang si Gino at ang kanyang nakababatang kapatid. Pinagpawisan ako ng malapot at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi ko naman talaga alam kung ano ba ang dapat kong sabihin sa kanila. Kinakabahan ako sa katotohanan na ang aking mga kaibigan pa pala ang nais niyang maging kapalit ng pagtulong ko sa kanila, sapagkat ang mga ito ang totoong may sala. Tulirong umuwi ako sa bahay at malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nag-alala tuloy ako. Kung totoo ang sinasabi ni Kapitan, kahit kailan ay kaya kong patunayan sa kanya na hindi naman masasama ang magkapatid dahil matagal ko na silang kilala. Kaso nga lang, iba ang nangyari noong gabing iyon. Hindi ko inaasahan na matutuklasan ko ang kanilang pagkataong aswang na hindi ko kailanman lubos na matatanggap. Kakatok pa lang sana ako sa kanilang pintuan nang mapansin ko ang anino sa likod bahay. Nagmamadali ako sa pagsunod at tahimik na nagmamatyag. Nakita ko doon si Gino.
abala sa pagpapahid ng kung anong bagay sa kanyang katawan. Makintab at masangsang. Sa tingin ko, isa itong langis. Hindi ko naman matukoy kung ang langis na ito ba ang pinag-aagawan nila ni Kapitan, pero nasagot ang aking katanungan nang makita kong lumabas naman ang kanyang nakababatang kapatid, dala ang isang makinis na botelya. Si Gino naman, dahan-dahan nang nagbabago ng kanyang anyo makalipas lamang ang ilang sandali. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko na magawang magsalita pa. Basta na lamang kinilabutan ako kasi ni hindi man lang umatungal ang aking kaibigan. Ang alam ko lang, nagpaplano na akong tumakbo dahil nagsisimula na akong kabahan dahil sa tindi ng aking takot. Dito na ako napasinghap dahilan para mapalingon siya sa aking kinatatayuan. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ang katotohanang nahuli ko siyang nagbago ng kanyang anyo. Nakita kong mabagal na naglakad ang lalaki at sinadyang magpahagip ng kaunti sa liwanag ng buwan. Dito na nagsimulang mamilog ang aking mga mata. Ang nilalang na nasa aking harapan ay hindi tao. Kitang-kita ko sa natatakam niyang mukha ang pagkasuklam habang ito'y nakatitig sa akin. Hindi ko mapaniwalaang makikita niya ako kaagad. Nangangalit ang mga bagang na sinikmatan ko si Gino. Bakit nagawa niyang ilihim sa akin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao niya? Bakit niya ako niloko? Imbis na matakot sa aking konfrontasyon, ay nanggigigil na ipinakita niya lang sa akin ang kanyang matutulis na kuko. Nasaksihan ko ang kanyang nakahihindik na hitsurang ni hindi ko na kayang sikmurain pa. Kay laki ng kanyang bibig, maging ang mga mata. Higit sa lahat, may dila siya na kung gumalaw ay katulad ng parang isang sawa, parang manunuklaw. Hindi naman ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Ang alam ko lang, habang abala pa siya sa pananakot sa akin, ay sinamantala ko naman ang kanyang pagkaabala. Inilabas ko ang punyal na kailangan kong gamitin para magawa ko siyang kalabanin. Bago pa man ako makapiyok, inatake na ako ng malaking nilalang na iyon. Napasigaw na lamang ako at hindi magkanda-ugaga sa pagsangga sa kahit ilang beses pang pagkalmot sa akin ng aswang. Dito na ako natakot dahil nang tinangka kong kausapin ulit ang nilalang ay umatungal na ito at sumingasing na tila bang isang mabangis na hayop, saka tumulo pa ang malalapot nitong laway. Anya, alam daw niya ang dahilan kung bakit ako naroon at nagmamatsyag sa kanya. Matagal na daw niyang alam na inalok ako ng aswang nilang kapitan para agawin ang langis na magiging dahilan ng pagkawala ng kanilang lahi. Ayaw na daw nilang maging tao. Gusto lang nilang maging aswang. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi siya magtatagumpay sa kanyang nais na mangyari. Anya, una daw akong lalapain bago sina kapitan. Taranta namang nagsisigaw ako at hindi malaman ang aking gagawin. Kinilabutan ako. Isipin pa lang na mamamatay ako sa talim ng kanyang mga kuko ay hindi ko na kayang tanggapin pa sa aking sistema. Nakita ko ang balak niyang paglapit sa akin, kaya naman naging mabilis ang aking mga pagkilos. Dumampot ako ng bato sa kalsada at malakas na ibinato sa aswang na papasugod na sa akin. Umangil naman siya ng mapatitig sa akin, ngunit nakapagtatakang hindi man lang niya inutusan ang kanyang kapatid na atakihin din ako. Sa halip, muli akong binalingan ng aswang na kaagad nang nagsalita. Babalian daw niya ako bago niya lapain ang aking mga kakampi. Galit na tinanong ko naman sa kanya
kung ano ba ang kasalanan namin sa kanya at inaatake niya kami. Ngumisi lamang ang aswang at ipinakita ang kanyang mahabang dila. Papatayin daw niya ako sa salang pakikipagsundo sa alok ng mga aswang na maging kakampi nila. Nag-init ang aking ulo at kaagad siyang inatake. Gamit ang aking punyal ay iwinasiwas ko ito sa kanya. Basta na lamang din siyang dumaluhong sa akin at mabangis na pinagkakalmot ang aking mukha. Hindi lang nagtagumpay si Gino sa pag-atake sa akin dahil nagawa ko pang ipananggalang ang aking braso dahilan para siya ang nagtamo ng napakaraming kalmot. Makailang beses pa niyang sinabi na papatayin daw niya ako pero hindi na ako nakinig pa sa kanya. Humalakhak bigla ang aswang na kasalukuyang kaharap ko. Kay pupula ng nanlilisik na mga mata nito at umaangil na parang tigre. Sa pag-aakalang makakaya ko siyang kalabanin ay nagpatuloy ako sa pag-atake. Lahat ng lakas na kaya kong ihataw ay inihampas ko sa kanya at literal na pinatamaan ang kanyang mukha. Ngunit napagtanto kong mas mabangis pa pala ito na ni sa hinagap ay hindi ko inaasahan. Sa tuwing nasusugatan ko siya ay mas lalo lang siyang nauulaol sa galit. Kaya nang mapansin kong nakatitig pala siya sa akin ay mabilis kong tinarak ang punyal at sinaksak ang aswang. Napahiyaw siya at tumirik ang kanyang mga mata at kaagad na bumagsak sa lupa. Bumulwak ang dugo sa nilikha kong sugat dito. Dito na nagtapos ang kanyang buhay, ngunit sa halip na magalit ang kanyang kapatid, ay natuwa na din ito sapagkat nais din pala niyang magbago at ayaw na niyang maging aswang. Sa aming laban na iyon, Kuya Bari, hindi ko alam, nanonood pala sa amin si Kapitan. Nasaksihan niya ang pagbagsak ng aking kaibigan. Magmula noon, hindi na kami binulabog pa ng mga nilalang ng dilim. Nakamit na nila ang kanilang mga kagustuhan at sila'y namuhay na lamang ng tahimik. Isang pangyayari po sa aking buhay ang hinding-hindi ko na makakalimutan, Kuya Bari. Isang pangyayaring hindi ako makapaniwala na inalok ako ng pamilyang aswang para sa kanilang kabutihan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y mapili niyo rin po ito sa mga darating na araw. Happy New Year po, Kuya Bari. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Hari. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Bago ko po umpisahan ang kwentong ito,
Nais ko lamang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, Kuya Bari, at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Mikey. Hindi ko po tunay na pangalan. 55 anyos at tubong Cotabato sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Caloocan City. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan noong ako ay binata pa lamang at naninirahan sa isang liblib na baryo sa Cotabato. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayaring ito sapagkat matagal na panahon na rin naman na nakalipas at batid kong limot na rin ito ng mga kaibigan kong kasama nang maganap ang mga pangyayari. Nangyari po ito dekada 80 at ang edad ko noon ay 17 pa lamang. Sumama kami ng aking mga kaibigang sina Rolando at Jeffrey sa bagong kapitbahay naming si Mang Kulas upang magtrabaho sa palayan sa baryong medyo may kalayuan sa amin. Sa tansya ko po, Kuya Bari, kung lalakarin namin iyon ay umaabot kami ng mahigit 2 oras bago namin marating ang palayang paggagapasan namin. Kaya pala sinabi sa amin ni Mang Kulas na magbaon kami ng pagkain at tubig dahil malayo umano ang pupuntahan namin at baka walang mabilihan na pagkain doon. Mang Kulas, parang napakalayo pala dito, no? Reklamo ni Jeffrey sa matanda. Kaya nga, sinabi ko sa inyo na magbaong kayo ng pagkain at tubig. Wika sa amin ni Mang Kulas. Matapos naming ilagay sa kubong walang dingding ang mga kagamitan at baon, ay kaagad na kaming lumusong sa putikan. At doon nga'y nag-umpisa na kaming maggapas ng palay. Pabugso-bugso kasi ang ulan ng araw na iyon, Kuya Bari. Kung kaya malalim ang putik na nilalakaran namin. Subalit, hindi ko na lang inalintala iyon. Sa kadahilanang iniisip ko na lang na may pambili na kami ng pagkain kapag sinahura na kami ng amo naming si Mang Kulas. Maaga kasing namatay ang aking ama at ang aking ina naman ay may sakit. Kaya ako lang ang tumataguyod sa aking mga kapatid at naghahanap buhay. Maaga akong naulila at namulat sa hirap ng buhay. Kahit na magreklamo man ako kung bakit ganoon ang buhay na nadatnan ko, ay wala naman akong magagawa. Kaya naman, iniisip ko na lang sa tuwing nahihirapan ako't gusto ko lang subuko sa buhay. Iniisip ko na lang na kung nahihirapan man ako sa ngayon, ay mas may naghihirap pang pamilya kaysa sa akin. Kaya wala akong karapatang sumuko sa buhay. Lalo na at may mga kapatid pa akong umaasa sa akin. Kaya nga, ang ginagawa ko na lang, Kuya Bari, ay kung saan-saan ako pumapasok ng mae-ekstrahang trabaho. Nang sa gayon ay may pera ako at makabili kami ng pagkain. O tol, halika na. Mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo. Kumain na muna tayo. Pag-aayang wika sa akin ni Rolando. Agad naman akong sumunod sa kaibigan kong maglakad papunta sa kubo. Pagkat naroroon na rin si Mang Kulas at si Jeffrey. Naghahanda na ang mga ito ng pagkain namin. Sa kakaisip ko sa problema namin sa buhay,
ay hindi ko na namalayang katanghalian tapat na pala. Ay nako, kanina pa kita tinatawag tol. Hindi mo lang ako naririnig kaya binalikan na lang kita dito. Uwi ka pa sa akin ni Rolando. Naku tol, pasensya na. Talagang medyo marami akong iniisip lang talaga. Iniisip mo na naman siguro yung nanay mong may sakit ano. Kaya lutang ka na naman. Saad pa niya. Hindi na lamang ako sumagot sa tinuran niya at agarang sumunod na lang. Pagsapit ng alas 5 ay natapos na kami sa aming ginagawa. Kaya naman, hinintay na lang namin dumating at magpasahod ang amo naming si Mang Kulas. Pasado alas 6 na nang makarating iyon at makulimlim na ang paligid sa kadahilanang maggagabi na at kakaunti na lang ay lalamunin na ng dilim ang buong paligid. Ano ba yan? Hinabot na tayo ng takip silim sa kahihintay dito bago ibigay iyong pasahod. Narinig kong reklamo ni Mang Kulas. Naku, ayos lang po yun, Mang Kulas. Uuwi na rin naman tayo eh. Tugon ko kay Mang Kulas. Sa bagay, pero dapat maaga pa lang nagpasahod na si Bossing. Alam naman niyang delikado itong baryong pinasukan natin eh. Wika pa nito. Hindi ko maintindihan si Mang Kulas ng mga sandaling iyon kung bakit nasabi niyang delikado ang baryong pinasukan namin. Dahil sa wala naman akong kakaibang nararamdaman mula kaninang umaga. Kaya papaano niya nasabing delikado ito? Matapos kaming bigyan ng pasahod ay kaagad na kaming naglakad papauwi. Habang naglalakad kami ay napansin kong may nag-uumpukang mga tao sa isang maliit na kalye. Subalit ang pinagtataka ko lang ay wala namang kaming nadaan ng palengke kaninang umaga. Kaya papaanong nagkaroon bigla ng palengke sa gilid ng daanang iyon, samantalang wala namang kabahayan? Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil sa nakikita kong marami ang taong namimili. Kaya iwinaglit ko na lang ang tanong sa aking isipan at agad na sinabi kay Mang Kulas na magtitingin-tingin muna ako sa palengke. At tamang-tama na rin dahil doon na lamang ako bibili ng lulutuing ulam. Akmang pipigilan pa sana ako ni Mang Kulas, subalit nakatakbo na ako't nakalapit na sa palengke. Kaya naman patakbo na rin silang sumunod sa akin. Pagkalapit ko sa palengking iyon, Kuya Bari, napapansin kong kakaiba ang mga titig sa akin ng mga taong naroroon at ang iba pa nga'y nakangisi habang nagtatadtad ito ng mga karne. Iho, bibili ka ba ng karne? Tanong ng matandang babaeng lumapit sa akin at agad na hinawakan ang kamay ko't pinisil ito. Mukhang kailangan mo pang magpataba ng kaunti, iho. Wika pa nito sa garalgal at para bang nanggigigil habang kinukurot-kurot at hinahaplos ang balat ko. Sandali lang Manang. Titingin po muna ako ng mga inyong tinitinda. Tugon ko sa matanda at umiwas na dito. Hindi ko maiwasang mailang sa mga taong naroroon dahil sa kakaiba ang mga titig ng mga ito sa akin at tila ba
hindi napipigilan ang maglaway ng mga ito. Manong, umalis ka rito. Hindi ka dapat nandito. Rinig kong wika ng isang batang hinahatak ang laylayan ng damit ko. Sandali akong tumingin sa bata at pagkatapos ay bumaling na sa mga tao. Dahil sa pagkakataong iyon ay malakas at tila nanggigigil na ito sa pagtatadtad ng karne. Umalis ka na kuya. Aswang ang tao rito sa palengke. Bulong ulit ng bata. Kaya naman nanlaki ang aking mga mata at napatingin ulit sa mga tao. Lintik kang bata ka. Pinagod mo ako sa kakahabol sa iyo. Halika na at umuwi na tayo. Nagulat naman ako kay Mang Kulas nang bigla niya akong hawakan at kinaladkad na palayo sa palengking iyon. Sus Mariosep, bata ka. Bakit ka ba bigla na lang tumatakbo papasok sa palengking iyon? Galit na tanong niya sa akin. Pasensya na po, Mang Kulas. Gusto ko lang naman po bumili ng malulutong ulam para mamaya eh. Para na po hindi na ako pupunta sa kabilang baryo pag uwi natin. Pangangatwiran ko kay Mang Kulas. Akmang magsasalita pa sana si Mang Kulas nang bigla na lamang kaming nakarinig ng pag-angil ng aso at sumisinghap-singhap iyon na tila ba nasusuka. Kaya naman napatingin na kami sa gawi kung saan iyong asong nag-iingay. At doon nga ay nakita ko ang nakakahilakbot na wangis ng asong payat na animoy asong galisin. Namumula ang mga mata nito't walang humpay ang pagtulo ng laway sa lupa. Hanggang sa maya-maya pa ay may 3 pang asong kasing wangis nito ang naglalakad papalapit habang umaangil ang mga ito. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Naloko na. Bulalas ni Mang Kulas. Aswang ang mga iyan. Palengke ng aswang ang napuntahan mo, bata. Tumakbo na tayo. Sigaw ni Mang Kulas at mabilis pa sa 4:00 kaming kumaripas ng pagtakbo. Nasipat ko pang hinahabol kami ng aswang at nakarinig na ako ng huni ng wakwak sa paligid. Bilisan niyong tumakbo riyan! Sigaw ni Mang Kulas sa amin. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, ay kung bakit tila ba napakabilis tumakbo ni Mang Kulas ng mga sandaling iyon at para bang hindi siya matanda sa paningin ko. Daig pa kami mga binatilyo sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hanggang sa maya-maya pa ay noong akmang susunggaban na ako ng nakakahilakbot na aso ay mabilis na humarang si Mang Kulas at nakita kong hinampas niya ng bitbit niyang kahoy ang nilalang ng ubod ng lakas. Kaya naman tumilapon iyon at umangil na animoy nasasaktan. Hindi naman kami tinantanan ng iba pang mga nilalang na humahabol kung kaya sinigawan na kami ni Mang Kulas na bilisan pa ang aming pagtakbo. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan na kaming nakalayo sa mga aswang na humahabol sa amin. Putragis kang bata ka? Kamunti ka na tayong mapahamak roon? Galit na wika ni Mang Kulas sa akin. Humingi naman ako ng patawad kay Mang Kulas at nalaman ko ring mula sa kanya na ang palengking iyon ay palengke umano ng mga aswang at bibihira lang raw iyon kung magpakita. Kung kaya maswerte na umano ako dahil nakatakas pa kami sa palengking iyon. Dahil ayon sa mga
napapabalita ay nagpapakita lamang ang palengke ng mga aswang kapag may gustong biktimahin ang mga ito. Nalaman ko ring may tangang anting-anting at isang albularyo ring pala itong si Mang Kulas. Isa rin siguro iyon sa mga dahilan kung bakit kami nakatakas sa mga aswang na humahabol sa amin. Magmula noon ay hindi na kami bumalik pa na magkakaibigan sa liblib na baryong iyon upang maggapas. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Mikey. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.